po sa ikalawang set ng ating mga instructional video, isasalang po natin ang ilang aralin sa edukasyon sa pagkapakatao. Manood po tayo at matuto sa ating teleturuan. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng mga taga-subaybay at mga manonood ng DepEd Hour Teleturuan. Ako, si Florencia G. Concepcion, Guro 3 mula sa mataas na paaralang nasyonal ng San Jose, ang inyong makakasama sa paghahatid ng mga karunungan na ating matutuklasan sa aralin ng ESPA. Narito ang ating aralin mula sa Module 1, ang pamilya bilang likas na institusyon, na may kasanayang pampagkatuto na napatutunayan kung bakit ang pamilya ay natural na institusyon ng pagmamahalan at pagtutulungan na nakatutulong sa pagpapaunlad ng sarili tungo sa makabuluhang pakikipagkapwa. Sa nakaraang pagtalakay natin sa module na ito tungkol sa pamilya, ay naibahagi mo ang iyong mga karanasan na nagbigay sa iyo ng positibong impluensya at mabuting aral sa buhay. Ngayon naman ay alamin natin kung bakit ang pamilya ay isang natural o likas na institusyon. Nakahanda ka na ba para sa mas malalim nating pagtalakay sa aralin? Kung ganon, simulan na natin. Sa bawat yugto ng buhay natin, ang pamilya ang lagi nating sandigan. Kung kaya naman sa lahat ng mga naisin natin sa buhay, hindi ba mas nais natin itong ilaan sa kanila? Maraming mga bagay tayong ginagawa upang maipakita natin ang ating pagpapahalaga sa pamilya. Ikaw, paano mo papahalagahan ang pamilya mo? Kaya mo rin bang sabihin na kung ano ikaw ngayon ay dahil sa kanila? Kay sarap pag-usapan ang tungkol sa pamilya, masaya man ito o malungkot. Kay sarap alalahanin ang mga pagkakataon na nagsasama-sama kayong tulad na lang halimbawa ng pamamasyal o kaya naman ay masayang kwentuhan habang kayo ay nasa hapagkainan. Madalas din ang mga pagkakataon na kapag nagkita ang dalawang magkaibigan matapos ang matagal na panahon, ay pamilya agad ang kinukumusta. Tingnan ninyong usapang ito. Madalas nyo rin bang marinig ang mga yan? O ano, may asawa ka na ba? Kumusta? Ilan na ang anak mo? Ang lalaki na pala ng mga anak mo. Ikaw, ano ang kwentong pamilya mo? Sa mga nabanggit, patunay lamang ito na ang Pilipino ay likas na makapamilya. Kaya mahalagang maging mas malalim ang pagkakakilala at pag-unawa ng mga kabataang katulad nyo tungkol sa pamilya. Dahil tulad ng kahit na sino sa mundong ito, ako, ikaw, kayo, nagmula sa isang pamilya. Ano nga ba ang pamilya? Ayon kay Pier Angelo Alejo, ang pamilya ang pangunahing institusyon sa lipunan na nabuo sa pamamagitan ng pagpapakasal ng isang lalaki at babae dahil sa walang pag-imbot, puro at romantikong pagmamahal. Kapwa na nga kung magsasama hanggang sa wakas ng kanilang buhay. Magtutulungan sa pag-aaruga at pagtataguyod ng kanilang magiging mga anak. Ayon pa rin sa kanya, ang pamilya ay isang konkretong pagpapahayag ng positibong aspekto. Positibong aspekto ng pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng kawang gawa, kabutihang loob, at paggalang o pagsunod. Maaaring patuloy na magkaroon ng pagbabago sa kahulugan ng pamilya, ngunit isa ang mananatili at ito ang lagi nating tatandaan. Ang pamilya ay isang likas na institusyon. Pero bakit nga ba tinawag nating likas na institusyon ang pamilya? Alamin natin kung bakit. Narito ang 7 mahalagang dahilan kung bakit ang pamilya ay likas o natural na institusyon. Una, ang pamilya ay pamayanan ng mga tao, community of persons, na kung saan ang maayos na paraan ng pag-iral at pamumuhay ay nakabatay sa ugnayan. Ang pamilya ay mayroong misyon na bantayan, ipakita at padamang pagmamahal. Tinatag ang pamilya bilang isang malapit na komunidad
ng buhay at pagmamahal. Kung walang pagmamahal, ang pamilya ay hindi matatawag na pamayanan ng mga tao. Hindi rin ito lalago o ganap na iiral at makakamit ng bawat miyembro nito ang kaganapan. Napakahalaga ng ugnayang umiiral sa pamilya, lalo ng pagmamahal sa bawat isa, para mapagyaman ang kapakinabangan hindi lamang sa pamilya kundi maging sa lipunan. Pangalawa, nabuo ang pamilya sa pagmamahala ng isang lalaki at babaeng nagpasyang magpakasal at magsama ng habang buhay. Yan ang isang katotohanan tungkol sa pamilya na alam ng karamihan kung paano nabuo ang isang pamilya. Ang pagpapakasal ng dalawang taong nagmamahalan ang magpapatibay sa isang pamilya. Likas sa tao ang pagmamahal dahil nilikha tayo sa pagmamahal at tinawag tayo ng Diyos upang magmahal. Kung kaya nga ito rin ang nagpapatibay para sa isang matatag na lipunan. Sa ating pagbabalik ay ating ipagpapatuloy ang mga dahilan kung bakit ang pamilya ay likas na institusyon. Magbabalik ang DepEd Hour teleturuan makalipas ang ilang sandali. Nagbabalik ang DepEd Hour teleturuan. Ipagpatuloy natin ang ating aralin. Ikatlong dahilan kung bakit ang pamilya ang likas na institusyon. Ang pamilya daw ang una at pinakamahalagang unit ng lipunan. Ito ang pundasyon ng lipunan at patuloy na sumusuporta rito dahil sa gampanin nitong makapagbigay buhay. Bakit kaya natin nasabi na ito ang una at pinakahuling unit ng lipunan? Sa pamilya unang sumisibol ang bawat mamamayan na magiging mahalagang bahagi ng lipunan, ang maging kasapi ng iba't ibang sektor ng lipunan. Ito ay dahil layunin ng pamilya ang paglalang at edukasyon ng mga anak. Ito ang dahilan kung bakit ang pamilya ay tinuring na una at pinakamahalagang bahagi ng lipunan. Ito ay biyaya sa lipunan. Walang lipunan kung walang pamilya. Kung hindi maayos ang pamilya, tiyak na hindi magiging maayos ang lipunan. Kung maayos ang lahat ng pamilya, tiyak magiging matiwasay ang lipunan. Sa mga narinig ninyo, naniniwala ba kayo na makakamit natin ng iisang layunin kung magagampanan natin ang ating tungkulin sa lipunan na ating ginagalawan? Lalo na kayo, mga kabataan, ano ang palagay ninyo na dapat ninyong gawin? Alam ba ninyo kung ano ang ating unang paaralan? Tingnan naman natin ang pang-apat. Ang pang-apat na dahilan, ang pamilya ang orihinal na paaralan ng pagmamahal. Bakit kaya natin ito nasabi? Bago pumasok sa paaralan ang isang bata, ang pamilya muna niya ang unang nagturo sa kanya kung paano siya kumilos, magsalita, at makitungo sa kapwa. Sa pamilya niya unang natutunan kung paano mahalin at magmahal. Bawat kasapi ng pamilya ay binibigyang halaga dahil sa pagiging tao niya at hindi dahil sa kung ano ang magiging contribution niya o maibibigay sa pamilya. Hindi man makatugon ang isang miyembro ng pamilya sa kanyang tungkulin, hindi ito dahilan upang hindi siya mahalin at alisin na ang kanyang dignidad. Sa pamilya natin makikita ang tunay na pagpapahalaga sa bawat isa at ang pagmamahal na hindi nakabatay sa kaanyuan, katangian, kapangyarihan, kakayahan, at iba pa. Ngayon ay ang panglima. Ang pamilya ang una at hindi mapapalitang paaralan para sa panlipunang buhay. The first and irreplaceable school of social life. Kayo, ano-ano ba ang mga natutunan ninyong pagpapahalaga sa loob ng inyong tahanan para sa panlipunang buhay? May malasakit ka ba sa iyong kapwa?
Paano mo ba sila tanggapin at paano mo sila paglingkuran? Mga tanong na alam kong kaya ninyong sagutin dahil natutunan na ninyo sa una ninyong paaralan, ang tahanan, ang inyong pamilya. Ang pamilya ang pinaka-epektibong paraan upang gawing makatao at mapagmahal ang lipunan. May orihinal na contribution ito sa pagtatayo ng mundo sa pamamagitan ng pangangalaga at pagtuturo ng mga pagpapahalaga o yung mga tinatawag nating virtud. Kung ano ang nakagisna ng isang bata na pakikitungo sa kanyang kapamilya, ay gayon din ang gagawin niyang pakikitungo sa kanyang kapwa sa lipunan. Kung kaya't kung natutunan niyang igalang ang bawat kasapi ng pamilya, magiging magalang din siya sa kanyang kapwa sa pamayanan. Kung nakita niya sa kanyang mga magulang ang unawaan, magiging malawak ang kanyang pag-unawa sa kapwa. Sa pamilya, kailangan may maayos na ugnayan. At upang ganap na magkaroon ng magandang ugnayan, kailangan ang bukas na komunikasyon sa bawat kasapi nito. Ito ang susi upang mapaunlad ang ugnayan. Kayo, may bukas na komunikasyon ba kayo sa inyong tahanan? Alam ba ninyo na sa pamamagitan ng komunikasyon ay naipapahayag ng mga kasapi ng pamilya ang kanilang mga pangangailangan, ninanais at kanilang pagmamalasakit sa isa't isa? Ang bukas at tapat na komunikasyon ay daan upang maipahayag ng bawat kasapi ang kanilang pagkakaiba ng pananaw o di pagsang-ayon sa isa't isa. Gayon din ang kanilang pagmamahalan at pagmamalasakit. Sa pamamagitan ng komunikasyon, nagagawa ng mga kasapi ng pamilya na malutas ang mga suliraning dumarating. Ang ganitong ugnayan na umiiral sa pamilya, ang una at hindi mapapalitang paaralan para sa panlipunang buhay. Tunguhin natin ang pang-anim, may panlipunan at pangpolitikal na gampanin ang pamilya. Hindi tayo nilikha para sa kapakanan ng pamilya lamang. May mahalagang bahagi tayo sa lipunan. Kailangan nating makipag-ugnayan sa iba pang pamilya at iba pang sektor ng lipunan. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng gampanin sa lipunan ang bawat isa. Marami tayong pwedeng gampanan sa lipunan. Alam niyo ba na bukod sa pagiging ama, ina, o anak, kayo ay mga mamamayang maaaring maging guro, prinsipal, doktor, abogado, nurse, at iba pang papel sa lipunan. Bilang bahagi ng lipunan, may papel tayong dapat gampanan. Anong papel na yan? Pagiging bukas palad, pagsulong ng bayanihan, at pangangalaga sa kapaligiran. Ano naman ang iyong papel politikal? Ang pagbabantay sa mga batas sa institusyong panlipunan. Ngayon ay tunguhin natin ang huli at pangpitong dahilan. Mahalagang misyon ng pamilya ang pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa mabuting pagpapasya, at paghubog ng pananampalataya. Ito ang tinuturing na pinakamahalagang dahilan kung bakit ang pamilya ay likas na institusyon. Ang tungkulin ng mga magulang sa kanyang mga anak ay hindi natatapos sa pagbibigay sa kanila ng makakain, maiinom, maisusuot, o matitirhan. Kasama rito pagbibigay sa kanila ng edukasyon na siyang pinakamahalagang gampanin ng mga magulang. Ito ay hindi maaaring palitan o mabago kung kaya't hindi ito pwedeng iasa o ipasa sa iba. Kasama ang pagbibigay ng edukasyon, ang pagsasanay sa mga anak na magpahalaga sa mga simpleng pamumuhay at magkaroon ng paggalang sa dignidad ng kapwa. Gayon din ang paggabay sa mabuting pagpapasya at kaalaman sa pananampalataya. Sa panahon ngayon na nahaharap sa maraming mga pagsubok at negatibong impluensya ang mga kabataan, tulad na lang ng pagkakalulong sa drugs, alkoholismo, paninigarilyo at mga gustong-gusto ng mga kabataan ngayon ang mga online games. Mahalagang taglay nila ang mga pagpapahalagang kailangan para sa maingat na pagpapasya. Subalit anuman ang pagtuturo at paggabay na maaaring gawin ng mga magulang sa kanilang mga anak,
Pinakamahalaga pa rin na sila bilang magulang ang magsilbing modelo sa kanilang mga anak. Nararapat lamang na sila ang manguna sa lahat ng ituturo nila sa mga anak nila. Dahil ang lahat ng ito ay kanilang misyon. Isang napakahalagang misyon. Ngayon ay nabatid mo na ang mga dahilan kung bakit ang pamilya ay tinawag na likas na institusyon. Batid natin na marami ang paghamon at pagbabago na dumarating ngayon dahil sa modernisasyon at teknolohiya na maaaring makabawas sa pagkakataon na magkaroon ng malapit na ugnayan ang mga kasapi ng pamilya. Mapapanatili pa rin kaya ang pagiging likas na institusyon ng pamilya? Paano natin mapapalakas ang pamilyang Pilipino bilang isang likas na institusyon? Batay sa iyong natutunan, bigyan ng kasagutan ang mga ibinigay kong katanungan. Nawa ay marami kayong natutunan at nasiyahan kayo sa araling ating tinalakay. Magkita-kita tayong muli sa susunod na edisyon ng DepEd Hour Teleturuan muli. Ako ang inyong guro, Florencio G. Concepcion, Guro 3 mula sa San Jose National High School. Magandang buhay at mapagpalang araw sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat at sa mga taga-subaybay ng Teleturuan. Ako ang inyong guro na maghahatid sa inyo ng aralin sa edukasyon sa pagpapakatao, ginang Florencio G. Concepcion, Guro 3 mula sa mataas na paaralang nasyonal ng San Jose. Sa nakalipas na taon ay naging malalim ang pagtalakay ninyo tungkol sa inyong mga sarili at dumaan ang bawat isa sa inyo sa mahabang proseso ng pagkilala at pagpapaunlad sa inyong pagkatao. Ngayon, lubusan na ninyong kilalang yung mga sarili, hindi ba? Gayun din ang mga nais nyo sa buhay. Kung kaya't sa pagkakataong ito, inaasahan na handa ka ng lumabas sa iyong sarili at itoon ang panahon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang iyong kapwa. Halina't pag-usapan natin ang pinakamalapit mong kapwa. Walang iba kundi ang iyong pamilya. Yan ang tatalakayin natin sa Module 1. Ang pamilya bilang natural na institusyon. Narito ang ating mga layunin. Una, natutukoy ang mga gawain o karanasan sa sariling pamilya na kapupulutan ng aral o may positibong impluensya sa sarili. Pangalawa, nasusuri ang pag-iral ng pagmamahalan at pagtutulungan sa isang pamilyang nakasama, namasid o napanood. Ikaw, ano ba ang karanasan mo sa iyong pamilya na masasabi mong nagbigay ng magandang turo o mabuting aral? Maaari mo bang alalahanin ang mga bagay na yan at ibahagi mo sa amin? Tunay nga na kay sarap pag-usapan ang tungkol sa pamilya, hindi ba? Subalit, sapat na ba ang alam mo sa tunay na saysay ng iyong pamilya sa sarili mo at maging sa lipunan? Paano maiuugnay ang pamilya bilang likas na institusyon sa pagpapaunlad mo bilang tao at sa iyong pakikipagkapwa? Halina't alamin natin ang mga bagay na ito. Simulan natin sa pagkilala sa bawat miyembro ng pamilya. Sino-sino bang miyembro ng bawat pamilya nyo? Lahat kayo ay batid kung sino-sino sila. Simulan natin sa simpleng paglalarawan sa kanila. Magbibigay ako ng mga kataga patungkol sa mga kasapi ng pamilya nyo at sasabihin nyo kung sino sila. Ikaw ay lakas ng aming tahanan, laging nakaagapay sa pamilyang minamahal. Sino ang aking tinutukoy? Tama kayo. Siya ang ama ng tahanan o ang ating tatay. Sa pag-aasikaso, ikaw ang number 1. Hindi pinapabayaan mga anak na mahal. Sino naman kaya ang tinutukoy ko dito? Tamang muli, ito ay ang ina o nanay na laging andyan para pangalagaan ang mga anak. Sa gawaing bahay, katulong ka ni inay. Kay bunso ay laging nakabantay. Sino naman kaya tinutukoy ko dito? Tamang muli, ikaw bilang ate. Ganun din ba ang ginagawa mo sa loob ng tahanan? Gawain naman sa bahay na tulad ng kay itay, lagi niyang ginagawa para pamilya ay mapaglingkuran. Batid ko na lahat ay iisa lamang ang sagot ninyo.
Tama kayo. Siya si kuya. Katulad ni ate, tumutulong siya sa mga gawaing mas mabigat kaysa sa mga gawaing bahay. At syempre, silang dalawang tumutulong sa nanay sa pag-aasikaso sa iba pang miyembro ng pamilya. Kaya't alamin naman natin kung sino pa yung ibang kasapi sa isang pamilya. Munting gawain itinutulong sa atin, ligaya't ngiti, biyayang hatid sa atin. Tama kayo. Siya ang ating mahal na bunso. Hindi man laging nakakatulong sa mga gawain, may mga bagay pa rin na naidudulot sa atin. Kay saya kapag siya'y naglalambing, hindi ba? Ngayon ay natukoy mo na ang mga kasapi ng pamilya na may malaking ginagampanan o gagampanan sa buhay mo. Kilalanin naman natin ang kanilang mga kontribusyon para sa sarili mo at sa iba pang kasapi ng pamilya. Gamitin nga natin itong istruktura ng bahay bilang kagamitan upang ilarawan ang bawat kasapi ng iyong pamilya at ang mahalagang contribution nila sa iyo, sa iba pang kasapi o sa buong pamilya. Simulan natin sa ama ng tahanan. Saan mo ba siya maihahalin tulad? Bakit parte ng bahay na iyon ang iyong napili? Tama. Ang ama ng tahanan ay maihahalin tulad natin sa haligi ng bahay dahil siya ang nagbibigay ng proteksyon sa kanilang mga anak at naghahanap buhay para sa pamilya. Siya ang magbibigay ng lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Bukod sa support ang binibigay niya, siya rin ang nagpapatatag ng pundasyon ng pagsasama ng pamilya. Nagsisikap para magandang buhay ang maibigay sa inyo. Ang ina naman kaya ng tahanan, saan niyo siya ihahalin tulad at bakit kaya? Tama, ang ina ang ilaw ng tahanan dahil siya ang nagsisilbing gabay sa mga tahaki ng kanyang mga anak. Siya ang gumagabay sa bawat gawain ninyo bilang mga anak at nagtuturo kung paano kayo magiging mabuting tao. Hindi ba lagi kanyang pinapangaralan sa tuwing nakakagawa ka ng mali sa iyong mga kapatid, maging sa ibang tao? Kung kaya nga talagang masasabi natin na siya ang nagsisilbing liwanag sa mga dinadaanan nyo sa buhay patungo sa hinaharap. Silang dalawa ng ama ng tahanan ang nagpapatibay sa samahan ng pamilya, tulad ng mga haligi na siyang dahilan kung bakit matibay ang isang bahay. At alam niyo ba kung ano ang sikreto sa matibay na pamilya? Tama kayo, ang pagmamahalan sa isa't isa. Ano naman ang masasabi mo sa ate at kuya ng pamilya? Tama kayo, ang ate at kuya ay maihahalin tulad natin sa mga pader o dingding ng bahay. Dahil sila ang mga tumutulong sa ama at ina upang maging mas lalong matibay ito. Sila rin ang sandigan ng mga nakababatang kapatid. Tinuturo nila sa mga nakababata nilang kapatid ang mga magagandang aral na kanilang natututunan sa kanilang mga magulang. Bukod pa riyan, ginagabayan nila ang mga nakababatang kapatid lalo na kapag wala si nanay at si tatay. Ngayon naman ay ang bunso. Saan niyo ba siya pwedeng ihalin tulad? Tama, siya ay maihahalin tulad sa mga bagay na nagbibigay saya sa atin sa loob ng bahay. Dahil silang nagbibigay ng ngiti at saya sa pamilya, inaalagaan, laging ginagabayan, pinag-uukulan ng pagmamahal. Napapangiti nila kayo kapag kayo ay may mga problema sa buhay at napapagalitan ng inyong mga nanay, saka ng tatay. At kapag siya ay lumaki na, katuwang niyo na rin siya sa mga gawain ninyo sa loob ng pamilya at kung ano ang mga natutunan mo mula kay nanay at kay tatay na mga magagandang aral, binabahagi mo din yan sa kanila. Ngayon, anong natuklasan mo matapos nating maisalarawan ang bawat miyembro ng pamilya gamit ang istruktura ng bahay? Mas napahalagahan mo marahil na ang ginagawa nila para sa iyo ay ang mga tungkulin na nakaatang sa kanila bilang kapamilya. Dahil tulad mo, mayroon ka ring tungkulin at gampanin sa iyong pamilya. Ngayon ay maaari mong sagutin ang tanong na ito. Bakit mahalagang magampanan ng bawat kasapi ng pamilya ang kanilang gampanin? Anong mga katangian ang taglay mo ngayon? Ang impluwensya ng iyong pamilya. Sa ating pagbabalik ay ating tatalakayin ang mga karanasang nakapagbigay sa inyo ng magandang aral sa buhay mula sa inyong pamilya. Magbabalik ang DepEd Hour teleturuan makalipas ang ilang sandali.
Nagbabalik ang DepEd Award Teleturuan. Ngayon ay dadako na tayo sa mga karanasan at gawin na inyong nakapulutan ng aral. Ano-ano naman kaya ang mga hindi mo malilimutan na mga karanasan na kasama ng iyong pamilya o kaya ay mga gawain ninyo na nakapagbigay sa iyo ng malalim na pangunawa tungkol sa pagharap sa buhay? Maaari mo nang ilahad ang mga karanasang ito na nakapulutan mo ng magagandang aral na siyang nagiging gabay mo para sa paghahanda mo sa iyong sarili para sa mas malawak na mundo ng pakikipagkapwa. Maaari natin itong isa-isahin at tukuyin. Nakahanda ka na ba para sa gawain ito? Gawin nating gabay ang mga sumusunod na halimbawa. Sa bawat pagkakataon na kayo ay magkakasama sa hapagkainan at nagdarasal bago kumain, ano kaya ang iyong natutunan? Natutunan mo ba ang kahalagahan ng pagsasama-sama ng isang pamilya sa hapagkainan at mga masasayang usapan na nakapagbubuo ng malalim na ugnayan at pagmamahalan ninyo sa isa't isa? Naisip mo ba na napakasarap kumain na kasama sila? Kung kaya nga kailangan mo pang makauwi ng tama sa oras para samahan sila saluhan sa hapagkainan. Sa bawat pagkakataon naman na sama-sama kayong nagsisimba tuwing araw ng linggo, natutunan mo ba ang magpasalamat kahit sa maliliit na biyaya mula sa Diyos at sa inyong kapwa? Natutunan mo ba ang kahalagahan ng araw ng pagsimba o pagsamba? Pagdarasal bago matulog at pagkagising sa umaga. Sa pagdarasal mo bago matulog na itinuro sa iyo ng iyong mga magulang, natutunan mo ba na magpasalamat sa maghapong pag-iingat ng Panginoon sa iyo sa lahat ng iyong mga gawain? Naging mas malapit ka ba sa Diyos dahil sa mga karanasan na ito na natutunan mo sa iyong pamilya? May mga pagkakataon din na napapagalitan kayo ng nanay at tatay. At sa pagkakataon na pinapagalitan ka ng iyong magulang dahil sa mga nagawa mong mali sa loob ng tahanan at maging sa labas ng tahanan, ano ang iyong natutunan? Sa bawat pangaral na ito, naging masunurin ka ba? Naisip mo ba na ang bawat pangaral nila sa iyo ay pagtutuwid sa mga mali mo at inihahanda lamang nila upang maging mabuti kang tao? At sa mga pagkakataon naman na ginagabayan ka ng iyong pamilya sa pag-iwas sa pakikipag-away, alisin ang galit sa puso. Ano yung natutunan mo? Dahil dito ba ay natuto kang magpatawad ng kapwa? Natutunan mo ba kung paano sila mahalin at bigyan ng paggalang? Sa mga pagkakataon na pinapaalalahanan ka ng iyong mga magulang na pagbutihin mo ang iyong pag-aaral, sa bawat paalala nila sa iyo na pagbutihin mo ang iyong pag-aaral, hindi ka ba nagsasawa? O mas naisip mo na ang sinasabi nila ay para sa maganda mong kinabukasan? Ngayon, ikaw naman ang magbahagi ng iyong karanasan sa sarili mong pamilya. Ibahagi mo ito sa pamamagitan ng paggawa ng photo journal at ilahad mo ang mga magagandang nagawa sa iyo ng mga karanasang ito. At matapos ito, ay sagutin mo ang sumusunod na mga katanungan. Ano ang iyong naging damdamin sa pagsasagawa ng gawain ito? Ano ang mahalagang realisasyon na iyong nakuha mula rito? Bakit mahalagang maglaan ng panahon upang suriin ang iyong ugnayan sa iyong pamilya? Ano ang binigay ng pamilya na tunay na nakakatulong sa isang individual upang mapaunlad ang kanyang sarili tungo sa pakikipagkapwa? Nawa ay marami kayong natutunan at nasiyahan kayo sa araling ating tinalakay. Magkita-kita tayong muli sa susunod na edisyon ng DepEd Award Teleturuan muli. Florencio G. Concepcion, Guro 3, mula sa San Jose National High School. Isang magandang buhay para sa inyong lahat. Isa na namang edisyon ng DepEd Hour ang inyong natunghayan. Sa ngalan po ng Tanggapang Pangulusod Mayor Michael Vergara at sa ngalan ni Superintendent Teresa Mabaga at sa pagsubaybay ng tanggapan ng media
sa pamumuno ni Tagamasipang Sangay Glenn Agustin, kasama si Henry Pawig at ang buong puwersa ng CAB TV at DWJJ, ako po ang inyong nakasama, Mabel Pamidel sa Bueno Mayapyat Elementary School. Isang mapayapa at ligtas na gabi po sa ating lahat.